Ang lalawigan ng Rizal ay isa sa mga relocation sites para sa mga individual at pamilyang nawala ng tirahan. Isa na rito ang kalagayan noon ng pamilya ni Olivia. Sanggol pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang mga magulang sa kapitbahay. Sa kanyang paglaki, tila bahagi na niya ang hirap ng buhay. Nung dumating kami dito sa Rizal, ang paligid po nito gubat. Wala kang makita dito ni ano pa man, puro kahoy. Kami po nakatira doon sa puno ng santol, ang dingding sako, isang plywood. Doon kami kakain, doon matulog. Ang aking anak ay siyam sila, 5 lalaki, 4 na babae. Pangarap ko talaga makatapos ang mga anak ko. Sa kabuhayan namin, kulang na kulang kami. Talagang sobrang hirap. Ako nagwawali sa karsada, nag-home service pag manicure. Mister ko naman, naglalabada. Hanggang isang araw, isang pagkakataon ang dumating na nagpabago sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pagkakataong dumalo sa isang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Nung sumama na po ako, nakita ko, sabi ko, napakaganda naman ng mga awit. Tapos lumuluwa ako, sabi ko, ba't ibang-iba dito sa mga napakinggan ko? Ang totoong aral na galing sa sugo na pinagkaloob ng Panginoon Diyos. Na ang Iglesia ni Cristo, si Cristo ang nagtayo, hindi ang sino man. Nagpasya si Olivia na ipagpatuloy ang pagsusuri sa iglesia hanggang siya ay mabautismuhan noong 1979. Marami pong nag-usig sa amin, binabato kami kung ano-anong mga paratang, pero nagpanata po ako, Ama, yakapin mo, proteksyonan mo kami, ikubli mo kami sa mga taong masasama para manatili kami sa mga paglilingkod namin sa Panginoon Diyos. Isa pang pag-uusig ang hindi inaasahang dumating sa buhay ni kapatid na Olivia. Nalaman ng mister ko na ako nag-iglesia, nabautismuhan na po ako, nagalit siya. Umalis siya, pumunta ng Bicol. Paano ang mga anak ko mabuhay? Nag-iisa na lang ako. Pinagpanata ko talaga na bumalik siya, alang-alang lang sa aming mga anak. Sabi ko, Ama, kung minahal ako ng asawa ko, bigyan mo naman ang gabay na bumalik siya. One year and a half may get na nawala sa buhay namin, si Rustico. Sa awa ng Panginoon Diyos, bumalik ang asawa ko. Umiyak ako, sabi ko, Ama, maraming salamat po. Gusto ko na matawag sa Iglesia ni Cristo ng asawa ko. At makalipas ang 1 taon, nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo ang kanyang asawa na si kapatid na Rustico. Sa awa ng Panginoon Diyos, si Katiko po ay tinulungan na mag-abroad. Ang trabaho po ni Katiko po sa abroad ay isa po siyang carpentry. Tapos nag-foreman. Kahit nasa ibang bansa siya sa abroad, diretso pa rin po ang pagsamba niya. Sa awa ng Panginoon Diyos, gumanda na po ang buhay namin. Nagpapasalamat ako sa Ama
ang tulong na binigay sa amin. Sa kabila ng mga pagpapala na tinatanggap ng sambahayan ni kapatid na Olivia, hindi nila pinabayaan ang paglilingkod sa Diyos. Ang ginagawa ko unang sa lahat, magpanata muna. Yung mga pasugo, ipunin ko na yun. Pagkatapos, ipamimigay ko, sasabihin ko sa kanila na may pamahayag kami, baka pwede kayo invite. Bagamat maraming pagpapala ang dumating sa buhay ni kapatid na Olivia at ng kanyang sambahayan, hindi pa rin sila nakaligtas sa mga pagsubok ng buhay. Yung anak ko si Cindy, 35 years old po siya. Teacher po siya ng Barangay San Isidro. Hindi ko ini-expect na bigla siya nahimatay. Dinala namin sa ospital. Akala namin slight lang na mga problema. Yun pala, malala na. Bininta po namin yung aming bahay at lupa para itusto sa hospital. Tapos tulong din yung mga anak ko sa pinansyal. Lumala na, nabulag siya, nagdialysis. Yung malala na yung kidney niya. Namatay na siya sa hospital. Bilang isang magulang, napakasakit po eh. Sabi ni Papa niya, manalangin tayo, Mama. Wala na tayo ibang sandalan, manalangin tayo. Nung time na yun na nangyayari, inatake ako sa puso. Bumagsak ako sa bahay namin. Mabuti nandun yung mister ko at saka yung anak kong dalawa. Binuhat nila ko, dinala sa ospital. Apat na buwan ako nakakumpine sa ospital. Pinagpanata ko naman sarili ko na sabi ko, Ama, kung bigyan mo pa ako ng buhay na makapaglingkod, pagalingin mo na ako, Panginoon. Sa tulong ng Diyos, gumaling sa karamdaman at nakauwi sa piling ng kanyang pamilya si kapatid na Olivia. Kasakay ako sa wheelchair, nagpapanata, tapos dinadalaw ako ng mga may tungkulin. Pinapahiran ako ng langis sa bahay. Yung mga pagsubok na dinanas ko, lahat, talagang lalo ako nagtumibay sa mga paglilingkod ko sa Panginoon Diyos. Maraming nagsasabi sa akin na, ba't di ka pa umalis dyan sa iglesia? Sabi ko, gusto ko tumupad ng tungkulin ko eh. Sinumpaan ko yan sa Ama eh. Hindi naman ako sa tao nagsumpa eh. Sa Panginoon Diyos eh. Sinusukat ko ng Ama kung hanggang saan ang aking paglilingkod sa Kanya. Sa kasalukuyan, nasa maayos ng kalagayan ang kanilang pamumuhay at may kani-kanya ng pamilya at tahanan ang kanyang mga anak. Natupad ko na yung pangarap ko sa mga anak ko kasi lumaki sila na mananampalataya, lumaki silang Iglesia ni Cristo na masiglang kaanib. Lahat ang mga anak ko hanggang ngayon may tungkulin sila. Mga apo ko, masigla po, puro may tungkulin sa PNK. Asa ngayon po ako po ay pangalawang katiwala ng grupo. Dito po sa lokal ng Bagong Buhay, ako po ay nag-number 1 sa pagbubunga. Yung gawad ng pagkakilala, yung nanatili ka mula noon hanggang ngayon. Sa tungkulin po. Ang ipangako ko po sa Panginoon Diyos, habang ako may buhay at lakas, tutulong po ako sa pagmimisyon at maging tapat sa Panginoon Diyos.